natin ang 4.5 billion kasalanan ni Sara Duterte. Ngunit hindi sa mga korap na tulad ni Sara Duterte. Ang iba't ibang mga sektor, kabilang na po ang sektor ng mga katutubong moro upang muling ipanawagan na ibaliktad na ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na gawing unconstitutional ang mga kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Napakarami po ng kasalanan ni Sara Duterte laban po sa aming sektor, laban po sa mga pambansang minorya. At isa na nga lang po rito ang pagpapasara sa nag-iisang mga paaralang bungad sa Mindanao noong siya po ang mayor ng Davao City. Ayaw na po nating madagdagan ang 612.5 million na korupsyon ni Sara Duterte. Isama na rin po natin ang 4.5 billion na confidential and intelligence funds ni Marcos Jr. na dapat inilalaan sa pagpapatayo ng mga paaralan, ng mga ospital sa loob ng aming mga komunidad, sa pagpapabuti ng access sa tubig at kuryente, sa pagpapayaman at pagpapabuti ng aming kabuhayan, at pagpapayaman din po o pagprotekta sa aming lupang ninuno at teritoryo. Ito po ay napupunta ang ganitong kalaking pera ay napupunta lamang sa mga pansariling interes nila. Kasama na po ni Sara Duterte, napupunta sa mga confidential and intelligence funds na ginagamit lamang para sa panrerentag, harassment at intimidasyon, pambubomba at militarisasyon sa aming mga komunidad. Para po sa Korte Suprema, imbis na ang mga tunay na unconstitutional law ang ipasulan po, katulad na lamang po ng anti-terror law, katulad na lamang po ng Indigenous Peoples' Rights Act, na gamit ng Estado at ng mga pribadong korporasyon sa pangangangkang ng lupang ninuno sa pagpapalayas sa aming mga komunidad. Kahapon nga lang po ay nabalitaan at nalaman ng mga katutubong Mangyang Iraya ng Occidental Mindoro na naaprubahan po ang kasong isinampa sa kanila ng Peace Land Corporation na isang real estate corporation na gustong ganggamin ang kanilang lupain sa Abra de Ilog. 30 po silang mga katutubong Mangyang Iraya ang kinasuhan ng gawa-gawang kasong forcible entry and damages sa sarili po nilang lupang ninuno. At kahapon lamang din po ay dalawang mga katutubong magsasaka mula sa Ilocos Norte ang iligal na inaresto ng mga hinihinalang elemento ng 102nd Infantry Battalion. Sila po ay hinuli na walang warrant of arrest. Ang kanilang komunidad din po ay matagal nang tumututol sa banta ng dambuhala at mapanirang dam sa kanilang lupang ninuno. Si John Belmar Gadvida, isa sa mga hinuli, ay pinalaya matapos ang mahigit kumulang 2 oras, habang si Willie Bangad ay nananatili sa kustodya ng mga militar magpasa hanggang ngayon. Sila po ay in-interrogate at hanggang ngayon po ay hindi pa rin inililitaw at ipinapalaya si Willie. Kailangan pong kilalanin ng Korte Suprema na ito po ay hindi usaping teknikalidad lamang. Ito po ay usapin ng katarungan para sa mamamayang Pilipino. At hindi po kaming mga katutubo ang dapat na ikinukulong. Hindi dapat kami ang inaaresto. Hindi dapat kami ang pinapalayas sa aming mga komunidad. Nandiyan po si Sara Duterte. Dapat siya ang ipag-green. Dapat siya ang ipag-green sa kanyang pwesto. Siya po. At ang mga kasama niya rin mga kurap ang dapat na inaaresto at kinukonvict. Kaya kasabay po ng pagpapanawagan natin na buwagin na ang Peace Land Corporation, ang panawagan natin na palayain na si Willie Bangad, ang panawagan natin at pagdepensa natin para sa lupang ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya. Kasabay po nito ang pagpapanawagan natin at ang ating pag-iid sa kawastuhan
desisyon ng Korte Suprema, maging sa pagpatay sa impeachment proceedings ng Senado, sa pinagtatakpan nilang korupsyon at sa pinagkakait nilang pagpapanagot. Parehas ang Korte Suprema at ang Senado na nagpapakalunod sa teknikalidad. Halatang-halata ang pagkukuntsabahan ng mga nasa kapangyarihan. Paulit-ulit na tayong binibigo ng gobyerno, ng konstitusyon at ng mga batas na dapat ay magtitiyak ng hustisya para sa mamamayang biktima at magpapanagot sa may sala. Anong klaseng gobyerno at hustisya ang meron tayo na may pangil sa mga aktivista at tanggol kalikasan, ngunit hindi sa mga korap na tulad ni Sara Duterte? Napakadali sa kanila na kasuhan at pakatangan tayo, samantalang yung mga lantaran at patong-patong na kasalanan sa mamamayan, napakaraming paikot-ikot na palusot, malagpasan lang ang pananagutan. Ang perang nilustay ng korap na si Sara ay para dapat sa serbisyo publiko. Habang lumalangoy sa perang pinurap si Sara Duterte, ang mamamayan ay lubog sa kahirapan at disaster. Ang perang napunta sa CIF ay malamang na ginamit para sa paniniktik at pag-atake sa mga aktivista at tanggol kalikasan. Rumururok na ang kabulukan ng sistema, lalong nababalandra kung kaninong interes ito pumapabot. Malinaw na hindi sa mamamayan. Hindi natin makakalimutan na yung mga nasa Senado at Korte Suprema, hindi lang tayo binibigo sa impeachment para kay Sara. Sila rin ang pare-parehas na mga pumanig para sa mga proyektong sumira sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan tulad ng pagminina at reklamasyon. Pumayag sa mga anti-mamamayan at pasistang polisiya. At sila rin ang nagkait sa mamamayang patong-patong na ang pinaglalabang hustisya. Ano nga naman ang aasahan natin sa mga burokrata kapitalistang alipin ng kapangyarihan at pera? Ano nga naman ang aasahan natin sa mga Panginoong may lupa, komprador, tutak ng mga kroni at mga imperialistang bansa? Wala. Lalong pinapakita na wala nang ibang aasahan ng mamamayan kundi ang pagtatayo at pagtatatag ng sarili nitong lakas. Lalong nagiging makatwiran ang panawagang baguhin ng sistema. Hindi tayo papayag na walang mananagot. Ang pagpapalampas dito ay pagpayag sa korupsyon, sa pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan at sa bulok na sistema. Kung magpapatuloy si Marcos sa paglalaro sa hustisya at pananagutan, kung hindi gagalaw ang Korte Suprema na baliktarin ang nauna nitong desisyon, kung hindi kikilos ng mga nasa kapangyarihan, mamamayan ang magpapanagot at kikilos para sa pagbabago, katulad ng paulit-ulit na pinatunayan ng kasaysayan. Sara Lipi!